May kaibigan kang milyonarya? Jesus Maria Josep, bukas na bukas sasama ako sa'yo sa paghanap niyan. Baka balatuhan ako, alam mo na. Asa ka pa? Ako nga matalik niyang kaibigan. Hindi ako binalitaan kung umasenso na nga ba talaga yung buhay niya. Tapos ikaw babalatuhan? Hello? Oo nga naman. Sama naman ang ugali nun. Di ka lang binigyan ng pera, nung napagawa mo yung ilong mo nang hindi natatakpan yung buong mukha mo. Oo! Ito naman! Napikon ka pa sa biro kong yun? Bagong-bagong biro, ha? Hindi ako napikon. Alam mo kasi, nung mga bata kami, sinasabi parati ni Rodora. Ano dapat kong gawin, ha? Magtiis? Magtiisan ko yung pang-aalipusta sa atin ng mga tao? Di ko kaya yung ganito. Hindi daw niya kayang mabuhay na ganun ang itsura niya. Di kaya nagparitoke ng mukha? Eh di mabuti. Ayaw mo yun? Dapat masaya ka para sa kanya. Natupad yung pangarap niya, di ba? Kung nag-ibang mukha niya, nag-iba rin ang buhay niya. Hindi kaya kinalimutan na rin niya ang nakaraan niya? Pati kami. Aida, nasaan si Dr. Reyes? Nakausap ko na po siya 10 minutes ago. Parating na daw po siya eh. Parating. Mikay, tubig. Mama, since wala pa naman ho yung committee ninyo, pwede ho bang bumalik man ako sa opisina? Ang dami ko pa hosting trabahong tatapusin eh. Nonsense! Ikaw ang kailangan ko rito kasi ikaw ang magiging kapartner ni Dr. Reyes. So, sit down. He's here na. That's Kakapark good. lang niya. He's late. Ano na, malapit na siya. Kanina pa ako nagugutom. Ano ba itong meeting na to, ha? Aida? Sorry. Diyan na late ako. Traffic po kasi. Ay, sorry. May son. Yes, Dr. Reyes, walang problema dun. Siya pala, my mom? Madam Charito Carbonell. It's a pleasure to meet you, ma'am. Madam Charito. Talaga po palang hindi nagkakamali ang balita na lumipas man ho maraming panahon, napakaganda niyo pa rin. Yan din ang sabi ng lahat. Naiinis na nga ako. Alam mo ba, ang balak ko, sermonan ka pagdating mo kasi late ka. Pero since ang gaganda ng mga sinabi mo sa akin, sige, palulusutin ko na. Anyway, I would also like to introduce to you my wife, Giselle Carbonell. Giselle? Bakit parang nagulat kayo nung makita niyo ang isa't isa? Magkakilala ba kayo? Did you guys meet before? Nakita ko kasi yung ad niya sa dyaryo. Mama, hindi ko naman ho akalain na siya ho pala yung doktor na kukunin ninyo. What do you expect? Siyempre, the best doctor ang kukunin ko. Ang bali-balita, kahit unggoy kaya mong pagandahin. Pag nagkaganon, lahat ng mga pangit, pero may pera, lalapit sa atin para magpaganda. Yung kasing ganda ko. At mo, Giselle. Are you okay? Bakit parang hindi ka sanay na may ibang tao rito? Tell me, Doc.
Baka naman ikaw ang may kakilala kay Giselle nung araw pa. Madam Charito, mukhang nagkakamali po yata kayo. Hindi ko pa ho namimit si Mrs. Carbonell. At kung namit ko man siya before, siguradong hindi ko malilimutan sa ganda ng mukha niya. Tsaka, tama-tama pala ang mga naririnig ko talaga. Napakaganda ng asawa niyo. Salamat, Dr. Reyes. Marami nga naiingit sa akin dahil sa asawa ko eh. Napakaswerte niyo talaga, Mr. Carbonell. Maraming magbabayad talaga para maging kasing ganda lang ng asawa niyo. Ziggy, pwede bang pumunta muna ako sa clinic? Parang nagka-migraine kasi ako eh. Alika, sasamahan na kita. Napaka-wrong timing naman ng migraine na yan. Hindi pa tayo nagsisimula ng meeting, dumating na. I'm sorry, Mama. Ay, tawag mo na ako samahan. Ako na lang. Okay lang naman ako eh. It was nice to meet you, Dr. Reyes. Excuse me. Okay, let's start the meeting. Okay. Aida, nakatunga nga. Ang gamit, meeting. Anak, maghain ka na nga ng tanghalian para makakain na tayo. Ay, sorry. Oo, Mama, sa init eh. Nay. Oh. Mama Josie, tingnan niyo, oh. Mama Josie, di ba magkamukha? Magkamukha silang dalawa. Oo nga, no. Nakita niyo rin po, di ba? Luka-luka, syempre hindi, no? Pasintabi na sa inyong dalawa, no? Paano naman? Ang pangit ni Rodora. Ang ganda-ganda naman ang Giselle na yan, no? Hindi. Tingnan niyo yung mata, oh. Yung mata. Ayan, oh. Malayo, Day! Yung mata nito malungkot. Ito ang sigla-sigla. Ano ba nangyayari sa'yo? Init lang yan, eh. Ang init talaga, eh. Anak, alam ko, hinahanap natin si Rodora at gusto na natin talaga siyang makita. Pero hindi naman siguro tama na kung sino-sino lang ituturo natin na siya kunyari si Rodora. Isa pa, imposibleng si Giselle yun. Dahil kung si Giselle ay si Rodora, hindi na dapat ako tinatrato ng ganun. At saka, sasabihin niya sa akin talaga yun dahil best friend ko yun eh. Oo nga. Yung kwento nga ng nanay mo, di ba? Ang bait-bait ng Rodorang yon. Ito yung Giselle, pakta rin yan, eh. Magaspang yung ugali. Giselle, pwede ba? Pumirmi ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Pwede sabihin mo sa akin? Bakit ba parang takot na takot ka? Ayokong malaman ni Ziggy yung totoo. Hindi niya matatanggap, Aida. Kasusuklaman niya ako. Teka, kumalma ka nga muna. Hindi malalaman ni Ziggy. Tayong dalawa lang nakakaalam na pinagpalit natin yung anak niya. Hindi naman yun ang sinasabi ko. Hindi naman yun eh. Kung hindi yun yung sikreto, ano? Wala kang pakialam. Huwag kang makialam dito. Pwede ba? Tabi nga. Ano nang susunod na hakbang dyan sa paghanap kay Rodora? Hindi ko po alam, Mama Josie eh. Siguro, hihintayin na lang talaga namin yung mga ibibigay sa aming lead. Alam mo, sana mahanap mo na yung kaibigan ng nanay mo yan. Nag-aalala ako sa kanya, eh. Baka matagtag yung katawan sa mga pinagagagawa. Kaya nga po sinasamahan ko eh, para makasigurado ako na hindi niya pinapagod yung sarili niya ng husto. Tsaka malaking bagay po talaga na andito si Harry. Mas napapagaan pa yung paghahanap namin. Naku, ha? Yang si Harry, malakas yung dating, ha? Tsaka mukhang mabait. Tsaka magalang. So, paano? Yan na bang papalit dyan sa puso mo kay Jerome? Ayun na nga ba eh. Alam ko doon na naman pupunta. Mama Josie, kaibigan ko lang po, si Harry. Pwede ba, Marilyn? Eh, nakikita ko naman yan eh. Di ba? Nai-inlove ka pa dyan sa mga pakaibigan mong yan.
At alam naman po natin kung ano yung naging ending naming dalawa ni Jerome, di ba? Kaya nadala na po ako doon. Ayoko na masaktan dahil dyan sa pagkakaibig-kaibigan na yan. Kaya, stay friends na lang. Magkaibigan na lang kami ni Harry kasi total, kakakilala lang namin. Ayoko nang masira yun. Kaya, Mama Josie, stop. Huwag mo na ako itukso sa kanya. Eh, pero kasi, yung... Tama na. Okay, fine. Baka magliyab na yan sa lalim ng tingin mo. Ayos ka lang ba? Sige, ikaw, Noy. Sa'yo gawin niya ng babaeng mahal mo na isoli niya lahat ng alaala ng pinagsamahan niyo. Anong mararamdaman mo? Actually, narinig nga namin ni Chef Andy. Mukhang matindi yung sagutan niyo kanina. Labo kasi ni Darlene. Alam ko namang galit siya sa akin. Pero dahil sa ginawa niya, parang pinakita niya sa akin na walang halaga yung relasyon namin, na ganun lang kadali kalimutan ng lahat. Ay, so hindi naman siguro ganun yun. Hindi mo, babae yun. Padalos-dalos kung kumilos. Saka, Brad, intindihan mo na rin si Darlene. Alam mo naman kung gaano katindi yung pressure na nakukuha nun sa magulang niya at sa lola niya. Hindi ko muna guguluhin si Darlene. Hindi ko muna ipipilit sa kanya. Hindi ko muna ipipilit na magkabalikan kaming dalawa. Tutuon ko muna yung attention ko dito sa restaurant. Palalakihin ko to para pag naging successful na, makaharap na ako kay Darlene. At hindi na magiging hadlang yung mga Carbonell sa pagsasama namin. Sino ba yung Jerome na yan? Parang bilib na bilib ka sa kanya. Dati kong kaibigan. Siguro dapat pagbigyan ko si Darlene dun sa hiling niya na lagaan ko si Marilyn. Siguro kapag ginawa ko yun, mas malaki yung chance na mawala yung galit sa akin ni Darlene. Mas malaki yung chance na magkabalikan kami dalawa. Huhulaan ko bakit ka umiiyak. Dahil siguro sa ex-boyfriend mo. Kaya ka tutulungan about dyan. Sagutin mo lang ako. If I were you, subaybayan mong mabuti ang asawa mo. Dahil malakas ang kutob ko, meron siyang ginagawang hindi ko magugustuhan. Why do I sense na parang natatakot ka sa kanya? Papakita ko ang dati mong anyo. May tinatago ka ba? Sorry to say this, pero ihandaan niyo na yung mga sarili niyo. Baka hindi na tumagal ng 3 araw si Tatay Robel. Ayokong may makaalam na ako nagmamay-ari ng mukhang yan. At ayokong may makaalam na kahit sino na ako si Rodora. Naiintindihan mo ba ako? Rodora, pwede ba wag na tayo maglaro? Ang tatay mo, malala ng lagay niya. Ang sabi ng doktor, hindi na siya magtatagal.